Okay, so usapang Gilas Pilipinas naman tayo. Kasi alam naman natin na mayroong FIBA window sa August 28 na lalaroin ng Gilas, and ito yung mga must-win games nila. So, pag-usapan natin, ang naturalized player, obviously, isa sa mga pinaka-importanting desisyon na kailangan gawin ng Gilas ay yung sa naturalized player nga nila. Justin Brownlee is 38, 39 na ba? Turning 40. Hindi ko maalala yung age niya, pero he's aging. And he is currently injured. Diba? Hindi nga siya naglalaro for Ginebra ngayon. And yung replacement import sa kanya sa Ginebra is surprisingly maganda yung ipinapakita. And merong chance na, maging resident import nga after ni Brownlee. Pero according to Tim Cone, expect naman niya na maging healthy si Justin Brownlee by the August 28 window ng FIBA, which is, balak nilang hintayin. Justin Brownlee struggled against New Zealand nung last window and didn't play against Australia dahil sa injuries. So, yun ang i-address lang natin. Yung biggest issue dito is kung dapat nga mapalitan si Justin Brownlee or tama lang na i-keep muna siya for the foreseeable future. Naiintindihan ko nga na sobrang risk na parang palitan ngayon ni Justin Brownlee, especially na must-wins nga itong 2 games na to. So, naiintindihan ko yung tight spot ni Coach Tim Cone at ng Gilas program dahil mahirap isipin yan, mahirap balansehin yan na okay, maghahanap ba tayo ng bago, yung mas bata, yung mas healthy kagaya ni Benny Boatwright or kung sino man, pero maririsk natin yung chemistry ni Justin Brownlee at yung familiarity niya with the system. Naiintindihan ko lahat yan, bilang isang player, bilang isang coach, naiintindihan ko yung mga bagay na yan, yung mga factors na yan. Ganun pa man, syempre meron tayong sariling opinion and I feel like medyo risk siya, pero naniniwala talaga ako na parang pwede siyang mag-work given, kailangan lang gawin, kailangan suhukan at hindi matakot na gawin. Pero yun nga, yung risk of dropping the next 2 games is medyo crucial nga kasi kaya sobrang mahirap talaga na desisyon yan para kay Coach Tim Cone. Pero yun nga, oras na ba para palitan, at least for this window, mag-try ng Jordan Clarkson, nandyan yung kagaya ni Ange Kwame. Benny Boatwright, hindi pa rin na-finalize. And alam naman natin, si Benny Boatwright na magiging future talaga ng Gilas na to or future naturalized player ng Gilas Pilipinas program. Sa sariling opinion ko, I think hayaan na lang natin na mag-rest si Justin Brownlee for this window at mag-try tayo ng something else. Maybe kagaya ni Jordan Clarkson. And bibigyan ko lang ng credit si Bakits, si Sir Ice for raising this, yung concern niya about this or yung side niya or yung for telling this story about Jordan Clarkson and parang sa tingin niya magandang fit nga at magandang ibalik ulit si Jordan Clarkson para sa window na to. And I agree, I agree. Gusto ko sabihin sa video na to na I agree. I think Jordan Clarkson is an NBA player. Alam naman natin that he is a pure scorer. Diba? Marami siguro magko-comment na hindi naman dribble drive kasi to. Kapag naglaro siya doon, mawawala yung ball movement nila, bababla yung mga ganyan. Pero kailangan din natin tandaan na Jordan Clarkson is an NBA player, so high IQ player ito and I think nakita na natin dun sa hindi naman siya parang perfect example, pero itong bagong import ng Ginebra na si Riley, maganda yung fit niya sa Ginebra kagad with short prep time, diba? So parang nagkaroon ng diskusyonan sa social media na kung high IQ ang player, madali lang ba matutunan ng triangle, mga ganong klaseng questions ng mga tao. And the answer is yes and no. It could be a high IQ player, pwede. Hindi siya sa magigets mo yung system, it's more of the familiarity with yung mga teammates at yung mga mas marami siyang familiarity with the teammates yung amuyan ba between players. I think yun yung familiarity with the system na importante sa triangle. Bakit ko nakikita na mag-fit si Jordan Clarkson? Well, kasi ang role ni Jordan Clarkson ay scorer talaga siya. Kaya niya magdala ng bola at the same time and then kaya niya mag-playmake. Diba? Hindi naman siya sobrang selfish talaga na player. Pero ang primary talaga na play style niya ay scorer. Kung ang kagaya ni Kobe Bryant at ni Michael Jordan ay nag-work under a triangle system at naging very successful, pwede nilang i-run yung triangle na parang ganon, di ba? Na parang si Clarkson talaga yung same kung paano nila ginagawa kay Justin Brownlee. Justin Brownlee is basically the Michael Jordan of Coach Tim Cone. Di ba? Sa kanya umiikot ang offense nito. And I think Jordan Clarkson can do that better, lalo na at this point ng career. Like I said, NBA player yan. May finals experience na yan. Champion na sa NBA yan, di ba? Contender yan, 6th man of the year. Alam natin yung production niya ni Jordan Clarkson, kahit saan mo ilagay, i-score talaga yan. And napatunayan na natin sa FIBA competitions
na walang kayang makastop kay Jordan Clarkson, di ba? Ang kailangan mo lang naman talaga gawin dyan is bigyan mo siya ng mahabang prep time for that window. Kung 10 days lang yung afford nila, I don't know, baka dagdagan nila ng konti. Pero feeling ko kaya niyang mag-adapt just because he came, nagdami ng nilaroan na sistema niyan sa NBA. So imagine mo, naglaro na siya at the highest level of basketball ng palipat-lipat. And then sa bawat team na pinuntahan niya sa NBA, laging same yung pinapakita niya, yung scorer na Jordan Clarkson na i-score kahit sa ang role model, starter or off the bench, di ba? Paano pa kaya sa Pilipinas? Paano pa sa Gilas, di ba? And isa pa sa nagustuhan ko kasi dun sa addition ni Jordan Clarkson is, kung naalala nyo, naglaro siya sa World Cup, yung chemistry niya between kay Kai Sotto, di ba? Sobrang ganda ng pick and roll game nila ni Kai Sotto, and makikita natin ulit yon lalo na ngayon sa mga bigs natin with guys like Mike Phillips na ganun din, kayang sumalo ng lob, very energetic, kaya mag-cut, di ba? So yun yung nagagawa ng isang Jordan Clarkson, very dynamic, super scorer, very quick, can score from anywhere on the field, and then kayang mag-playmake at the same time. At this point ng career ni Justin Brownlee, I think Jordan Clarkson is a far more superior scorer than Jordan Clarkson. Maybe facilitating, it's arguably, ang labang lang naman talaga ni Justin Brownlee is basically yung familiarity with the Philippines o the whole Philippines brand of basketball, hindi lang sa Ginebra, hindi lang sa Triangle. Pero kung pag-uusapan natin ay skill set, malayo mas magaling si Jordan Clarkson kay Justin Brownlee. And one thing na hindi napapansin ng mga tao sa playstyle ni Jordan Clarkson is he always makes the right pass. Hindi siya buwakaw. Kahit sabihin na natin na scorer lang yung laro niya, alam mo yun, he makes the right passes pag nakikita niya. Yung mga, kung whether lob man yan or open three sa corner or kung ano man. Yun yung kayang ibigay ni Jordan Clarkson. And kung ito yung mga player na kung one-on-one, kung yung nangyari kay Justin Brownlee sa New Zealand na sobrang scouted siya at na-shutdown siya nung defensive scheme nung kalaban, I don't see na mangyayari yan kay Jordan Clarkson. Jordan Clarkson is someone na one-on-one kahit sino kaya niya iskoran, at napatunayan niya na yan sa world stage. And like I said, mas superior talaga na player at scorer si Jordan Clarkson compared kay Justin Brownlee. So I don't think mangyayari yung mga ganun na masya-shutdown si Jordan Clarkson into 5 points kahit anong mangyari. So ito yung mga players na kunyari stagnant na yung offense, wala nang nangyayari at kailangan mo na mag-rely sa sarili mong skills. Si Jordan Clarkson yung best bet mo doon na kayang umiscore over kahit kanino sa buong mundo. So yun yung isa sa mga nakikita kong positive ng addition ni Jordan Clarkson. And ang isa pa sa mga positive is obviously yung excitement to mga Pinoy. It will be super exciting manood nitong window na to kung si Jordan Clarkson ang palalaruin nila. Syempre maraming fans matutuwa, maraming fans ang mga matutuwa. Yung hype nito magiging sobrang laki ng hype nito. And even yung game itself ay magiging exciting just by simply just by adding a Jordan Clarkson in that mix, diba? Ayun, ang isa pa is yung nabanggit nga rin to ni Sir Ice ng Buckets, yung gravity ni Jordan Clarkson, kaya nitong mag-attract ng double team, triple team. And nabanggit ko nga rin kanina that, Jordan Clarkson is a high IQ player who makes the right pass. So kung papupunta siya sa mga sitwasyon na ganun, alam kong tama yung magiging desisyon niya kung kanino man niya ibibigay yung bola na yun. And yung fact nga na nakaka-attract siya ng double team, triple team, na ganun yung gravity niya, expect mo na maraming ma-open up ng mga players, na mga locals natin. Sila Kevin Kembao, maaaring sila Kai Sotto, or kung sino man yung maglaro, di ba? Yun yung isang magandang positive na pwede natin makita kapag naglaro si Jordan Clarkson ngayon para sa Gilas. Yun yan. So kung etong move naman na to, alam ko is very risky. And ang bottom line lang naman talaga nito is mag-aalat sila ng mas maraming pera. Lalo na kung gusto nilang mas maraming practice time yung gawin ni Jordan Clarkson dito sa Pilipinas with the team. Kaya lang naman nilang magdagdag ng budget para gawin yun. Pero yeah, that's my take. Jordan Clarkson, proven talent, best scorer ng Gilas Pilipinas ever. Maybe one of the best in sa buong mundo pagdating sa scoring. And I don't think masya-shutdown siya into 5 points ng kahit anong defenses. Sa international, I don't think mauulit pa yung ginawa ng New Zealand kung si Jordan Clarkson yun nandun. And yun nga, very underrated but he's a high IQ player na very unselfish. Can makes the right passes, makes good reads, and can score on all levels basically. So having a Jordan Clarkson, I think
think this is the best opportunity, lalo na medyo must-win to. And at the same time, naintindihan ko nga yung concerns, yun nga, yung fit, yung chemistry with the team, baka masira yung ball movement nila. Pero kasi hindi naman totoo yung narrative na masisira yung ball movement nila eh. Kaya pangit yung ball movement nung dating naglalaro si Clarkson is because he's playing under Coach Chot Reyes na ang system ay dribble drive. Na bigay lang kay Clarkson, get out of the way, bahala kayo. So basically, ganun yung sistema na yun eh. Marami na nagsasabi na baka mahirap i-adapt yung system ni Coach Timco. Even siya, yun yung concern niya. But I don't think ganun ka magiging problem yun because you're having an NBA player with that experience na a pro na naglaro na sa iba't ibang klase ng sistema at naka-adapt. And hindi lang to basta sistema ng coach. This is a player na naglaro sa highest level of basketball for different system at the highest level. So, yung familiarity nito at yung adjustment nito, alam na niya yan bilang professional kung anong klaseng adjustment period yung kinakailangan to be able to perform, makapasok sa sistema ng kung anumang team yung pinapasukan niya. And then at the same time, Pilipino naman yan si Jordan Clarkson eh. Totoong Pilipino talaga yan. Half Pinoy talaga yan. And gusto niya talaga maglaro para sa Pilipinas. And I don't think meron pang something na tatalo sa ganong klaseng pride, diba? Kung gugustuhin ng isang NBA player, NBA caliber player na may totoong Filipino na maglaro para sa Gilas, I mean, why not, diba? To represent, diba? Ayun, so kayo, let me know down in the comments kung ano yung thoughts nyo, kung dapat na bang palitan si Brownlee, or kung okay ba na palaruin si Jordan Clarkson, or may naisip pa kayong iba. Let me know down below din kung natawa ba kayo sa mga sinabi ko, or kung meron kayong mga bagay na hindi kayo agree sa mga sinabi ko. Comment down below, pag-usapan natin yan. And nire-replyan ko kayo. And yeah, yun lang for this episode. Peace.